Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 3, talata 10 hanggang 18. At ngayon ay linggo, ikatlong linggo ng Adbyento, na tinatawag nating linggo ng Gaudete. Ang ibig sabihin, isang linggo ng kagalakan. Ang linggong ito ay linggo ng kagalakan sapagkat nalalapit na ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya nga ang mga tao ay naghahanda sa araw ng kapanganakan sa tinatawag nating Pasko. At ito ang sinasabi sa ebanghelyong ito. Si Juan Bautista ay nagtuturo upang tulungan ang mga taong maghanda. At ito ang sinabi niya, kung mayroon kang 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin mo kung mayroon kang pagkain, bigyan ang walang makakain. At ang mga maniningil ng buwis ay dumating din upang magpabautismo kay Juan at nagtanong din sila, ano ang dapat namin gawin? Sabi ni Juan Bautista, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal kung ano ang dapat nilang gawin at sumagot si Juan Bautista, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatiwiran. Masiyahan na kayo sa inyong sweldo, ang sagot ni Juan Bautista. At kung makikita natin, ang pagtuturo ni Juan Bautista para ihanda ang pagdating ng Panginoon ay pagtuturo patungo sa totoong kagalakan. Sapagkat ang totoong kagalakan ay hindi para tumanggap o kumuha para sa kapakanan ng sarili. Ang totoong kagalakan, ang gaudete, ay ibigay sa iba, ibahagi sa iba, anuman ang nasa ating sarili. Kaya nga lahat ng pagtuturo ni Juan Bautista ay para tulungan ang iba. At ito ang totoong kagalakan sapagkat kapag wala nang naniniil, wala nang namimilit na kumuha mula sa iba, wala nang kawalan ng katarungan, at ang buhay ng tao ay pinupuno ng pagbibigay, lalo pa nga doon sa mga aba at walang kakayanan. Inilalarawan ni Juan Bautista na sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang paghahanda pa lamang, ang panahong ito pa lamang ay puno na ng kagalakan. Sapagkat ang pagbibigay ay palagiang nanggagaling sa pag-ibig. At ang pag-ibig upang lumago at upang yumabong, ang pag-ibig ay dapat ibinabahagi. Kaya nga sabi sa ebanghelyong ito, sa pagtuturo ni Juan Bautista ay nananabik na ang mga tao sa pagdating ni Kristo. At ito ay para sa atin ngayon, sa papalapit na Kapaskuhan, upang tayo ay pananabik sa espiritual na paraan dahil sa ating pananampalataya, pananabik na tanggapin si Jesucristo sa ating buhay. Sa paghahandang ito pa lamang sa panahon ng Adbyento, tayo ay makakatikim na ng kagalakan. Mararanasan na natin yung totoong makalangit na kasiyahan. Kung tayo ay mabubuhay sa pag-ibig, ibabahagi ang pag-ibig, ibabahagi kung anuman ang nasa atin para sa iba. Kaya nga, sinasabi rito, marami pang bagay na ipinangangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Kaya nga akala ng mga tao siya na ang Mesiyas, siya na ang Kristo. Ngunit alam natin na sinabi ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu at ng apoy. Ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo
ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Ang bautismo na dala ng ating Panginoong Hesukristo ay bautismo ng Espiritu. Espiritu. Ang taong tumatanggap ng Espiritu ni Hesukristo ay isang taong puno ng kagalakan. Kung titignan nga natin mula sa aklat ni Propeta Isaias sa Kapitulo 11, naroon ang mga regalo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay may dinadala ring mga bunga sa ating buhay. Kapag babasahin natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, sa Kapitulo 5, naroon ang mga bunga ng Espiritu. At isa sa mga bunga ng Espiritu ay kagalakan. Kaya nga, tayo ay inaanyayahan ni Juan Bautista maghanda sa panahon ng Adbyento. Sa kapanganakan ng ating Panginoon, humiling sa Kanya na tayo ay sakupin ng Espiritu Santo. Espiritu Santo na nagbibigay ng kagalakan, pag-ibig, kapayapaan sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.